Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, safe nga ba magtrabaho dito sa Hong Kong? So mga hindi nakakaalam is yung Hong Kong yung yung pinapakinggan yung boses ng mga katulong dito. So sa Hong Kong is pantay ang batas sa katulong at saka sa amo. Dito takot sila na labagin yung batas kasi ang laki ng babayaran nila. And takot din tayo kahit hindi ganun kalaki yung penalty, pero sila talaga yung pinakamalaki, yung mga amo talaga kapag nagkaroon sila ng, alam niyo yun, yung mga violence. Ayan, kaya mas maganda dito magtrabaho sa Hong Kong. So, ano nga ba yung title nito? Is safe ba magtrabaho dito? Yes. Especially, ang ganda ng dito kasi ang laki ng sahod, pero mas malaki yung sahod ng China. And nagtatanong pala yung isa kong subscriber kung paano makapunta sa China. Mahirap po makapunta sa China na bilang katulong doon and hindi sila tumatanggap. So walang katulong sa China, or sabihin na nating mahirap makakuha ng katulong. Maliban na lang kung yung amo mo is galing ng ibang bansa and pumunta sila ng China and doon sila tumira. So sinama ka ngayon nila na katulong nila sa ibang bansa dati. So ganun yung issue doon. Yung pinsan ko is domestic helper siya sa China and ang sahod niya is 70,000. So tinanong ko siya kung paano mag-apply doon. Ang sabi niya sa akin is direct hire siya. Yung amo niya yung nag-asikaso lahat. Walang agency sa Pinas na papuntang China bilang katulong. Kasi halos lahat doon is bawal sila doon kumuha ng katulong. Dito lang sa Hong Kong pinapayagan. Parang sabi nga nila sa 100 na nandun na mga Pinoy or Pinay na mga katulong is 2 lang yung legal. Ayan. And doon is kailangan, parang requirements nila is naka 4 years finish ka na course, kasi nga parang ang kinukuha nila is mag-tutor doon sa bata. So yun lang, sana nasagot nung nagtanong sa akin yung yung topic about doon. And yes, dito sa Hong Kong safe na magtrabaho kasi may day off dito na once a week, and then kapag holiday dito, nag-holiday din kami. Ayan, kapag ngayong 2024 is 14 days yung holiday, so 14 days din kaming pahinga aside doon sa day off namin. And dito sa Hong Kong is sabihin na nating mga perfectionist yung amo dito, or sabihin na nating sa Hong Kong is kuripot sila sa pagkain. Pero guys, malaki na din yung sahod natin na 33,000. Makakabili na tayo ng pagkain. Ako guys, budget ko sa isang buwan is at 3,500 or 4,000 sa pera natin. So sa Hong Kong dollar is nasa 600 Hong Kong dollar. And then kasama na dyan yung load ko and mga toiletries, lahat-lahat. So ayun yung day off ko, yun yung ginagamit ko. So malaki pa din yung matitira, and sabihin na nating maliit lang yung mga bahay dito sa Hong Kong. Pwede mo lang siyang maikot-ikot, and pwede mo lang siyang alam mo yun, ikaw na lang maghanap ng gagawin mo kasi nga naubos mo na. Ganun ako ngayon guys, nauubos ko na yung mga trabaho ko and nababakante ako mga bandang 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Halos wala na akong ginagawa and hindi ko alam kung anong gagawin ko. Minsan pinapatay ko na lang yung oras, kung ano-ano na lang yung pinagkakalikot ko. Sa dito sa Hong Kong, kapag nataon ka sa amo na mabait, napakaswerte mo na. So yun nga lang, marami ding malas, pero marami dito guys mapagbigay ng mga mga employer, yung hindi sila kuripot. Ayan, so yung amo ko is kuripot siya, pero sa ugali naman okay naman, hindi ako namumroblema. Pero nakakainggit yung iba na binibilhan nila yung mga katulong nila, tinuturing nilang ganyan. So sa akin, hindi, turing din naman sa akin pamilya, pero hindi galante. Ayan, so time check pala guys is 1:00 na ng madaling araw. Natapos ako ngayon 12:00, and nakaupo lang ako, nagsi-cellphone, nakikinig, nagmumuni-muni kasi nga wala akong ma-upload and hindi ko alam kung anong itatopic ko. And then ang tagal ko pa nagkaroon ng topic, so tagal pa pumasok sa utak ko yung kung ano yung gagawin ko. And then ito nga yung nagawa ko ngayon. So safe magtrabaho dito kasi nga
yung mga pulis dito is kahit saan, and konti lang talaga yung mababalitaan mo dito na wala nga pinatay sa Hong Kong. Parang alam ko walang pinatay na katulong dito. Kasi guys, parang napaka-stricto kasi nila dito yung gobyerno, and mahal kasi ng gobyerno yung mga katulong dito. Ayan, kaya medyo thankful na din kasi nga dito ako napunta, kaya pinili ko tong lugar na to kasi doon nga sa makakapag day off ako, and kung gusto kong umayaw, kung ayaw ko sa amo ko, pwede akong umuwi, pwede akong mag 1 month notice, pwede akong mag break contract, pwede akong mag terminate ng sarili ko. So lahat yun is magagawa mo dito, kaya hindi ako takot nung nag-apply ako kasi sabi ko susubukan ko, pero pag hindi ko kaya is pwede naman akong umuwi. So yung mga first timer ngayon is marami nang umuwi 2 months, 1 month, ganyan. So grabe kasi yung mga ugali ng amo nila, yung alam mo yung sabing, wala kang utak, yan ang katulong na nga lang yung trabaho mo, hindi mo pa magawa ng tama. So ang daming daldal ng amo, and hindi nila nilalabanan. Pag ako yan nilalabanan ko, pasalamat na lang talaga ako yung amo ko is mabait pa. Kasi pag ganyan yung ugali ng amo ko, baka away kami ng away always. Ayan, so sinabi yun sa kanya, and iyak na siya ng iya, and kasi iniisip niya yung utang niya sa Pinas, kaya nagtitiis siya. Pero alam mo yun, yung patapos na yung utang niya and ayaw niya na talaga, hindi niya na kaya. So ano pa ba yung safe? Safe? Yes. Kasi dito guys, alam mo yun, napaka-convenient ng lahat-lahat, napaka-high-tech ng lugar na dito, and napaka-grabe talaga yung amazing ng Hong Kong. Natuwa talaga ako. So malaking privilege din, lalo yung ibang mga helper is ang laki ng sahod nila dito, umabot ng 8,000, 9,000, diba? And may mga pabonus pa yan sila. And dito guys, pag nakaswerte ka doon sa mga amo na mga puti or yung mga foreigner, ang lalaki ng pasahod nila, and stay out sila. Alam mo yun, yung pagkatas ng trabaho nila, malaya silang gumala kung saan nila gusto, kung kailan sila matutulog, basta kinabukasan alas 7 ng umaga, kailangan nandyan ka na sa pinto, papasok ka, and ngayong gabi alas 10 or alas 9, aalis ka na ng bahay, babalik ka na dun sa tinutulugan mo. So ganun yung issue nila, and sa akin okay yun, lalo pagka day off ko, wala kang gagawin kasi hindi ka pupunta dun sa bahay ng amo mo. So napakaganda din magtrabaho dito kasi alam mo yun, dito tinatanggap nila mapatomboy lalaki, tinatanggap nila as katulong. Nakilala ko nga yung vlogger na si Ungas, lalaki siya, hardinero, and ayun, okay naman yung trabaho niya. And also yung mga tomboy dito is madami din, and walang walang pili as long as nagagampanan mo yung trabaho mo, and natutuwa sila sa nila sa'yo. So napaka-safe dito, and yun nga lang, sa amo ka lang talaga problema, pero kung kaya mong sayawan yung ugali nila, kaya mong timplahin, kaya mong tansyahin, is napaka-walang problema. So guys, if you have question, you can comment down below. Napaka-antok ko na talaga, gustong-gusto ko man tapusin talaga yung video na i-tackle isa-isa, is yung mata ko talaga and yung utak ko hindi na talaga sumasama, nagiging loading na talaga. Kaya thank you for watching, and I love you all. Bye bye.